Hello, good morning! Happy anniversary po sa mga Iglesia ni Cristo all over the world. Ang inyo pong lingkod ay kaanib sa Iglesia ni Cristo at ngayon ay sineselebrate namin ang aming 110th anniversary. Sa mga nakikinig ngayon na Iglesia ni Cristo, happy anniversary po sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid. Dito naman tayo sa aking tutorial video. Pagkatapos mag-file ng any returns, sa ngayon kasi ang fina-file natin ay quarterly percentage tax for the second quarter 2024. Pero may problema ang ilan sa atin. At ako'y napacheck din sa aking file. Kasi meron na rin akong tax return receipt confirmation ng quarterly percentage tax 2551Q for the first quarter 2024. Meron na rin akong proof of payment. Ito ang aking bills payment confirmation. Bayad na ako ng quarterly percentage tax ng first quarter 2024 noong April 25, 2024. So, ayan, may proof of payment na ako. Ang problema ko, hindi ko pa pala na-i-print ang aking tax returns. So, babalik ako ngayon sa aking EBIR forms. Okay, o-open ko tong aking BIR forms. Then, i-search lang yung aking tax identification number. Automatic na lalabas ang aking background information. Then, search 2551Q version 2018. Ang dapat kong i-print ay first quarter ito. 12/20/24 -quarter 1. Click view. Hala! Pareho din sa iba. Yung aking 2551Q ay undefined. Ito yung sinasabi nilang undefined. Ngayon, na-experience ko na rin siya. Naging undefined na rin yung aking tax return. So, kahit anong gawin natin, wala na. Pero para magkaroon tayo ng form, yan, hindi na maklik. Gawa natin ng paraan para magkaroon tayo ng kopya. Balik tayo dito sa main screen. Error na tuloy. So, search again. Then, select 2551Q. Ito na po yung sagot sa mga nagtatanong sa akin sa FB page at saka sa comment section kung anong gagawin para magkaroon ng copy ng tax return na na-file na. So, imbes na i-view, so instead na i-view itong quarter 1, ang aking gagawin ay delete. Okay, are you sure you want to delete this file? Click OK. Okay, wala na siya. Then, mag-fill up. Click fill up. Background information. Okay. So, ngayon, mag-fill out tayo ulit ng 2551Q. Calendar 2024. First quarter. First quarter yung nire-retrieve ko Kaya nung first quarter, dapat mag-choose ako ng graduated income tax rate. Kasi on the initial filing of quarterly percentage tax, dapat mag-choose tayo ng ating tax regime. So, graduated income tax rate on net taxable income. Then, sa number 14, click. Okay. Paano kung nakalimutan mo na kung magkano ang iyong benta? Dapat meron kayong record ng computation. Ako may record ako ng aking gross sales noong first quarter. So, yan ang aking sales.
68,000. PT, then lagay ko yung tax base. Tax due is 2066.97. So, ito yung binayaran ko. 2066.97. So, tama na siya. What if wala tayong copy? Pero hindi dapat na walang copy. Kasi, dun sa ating cash receipts book, dapat doon kukunin ang total ng January to March na gross sales. Kaya, dapat available itong amount na ito. Pwede namang mag-recompute, i-total ang January, February, March na sales. Para kung sa second quarter naman yung naging undefined, i-total ulit ang April, May, June na sales. So, okay na. Then, click save. Okay. So, hindi mo siya mapiprint kapag sinave mo lang. So, kailangan natin siyang i-validate. Click validate. Validation successful. So, ngayon, pwede nang mag-print. Click OK. Ayun, solve na yung ating problem. Pwede nang mag-print ng 2551Q. Or pag wala kayong printer, pwede pong mag-print through Microsoft Print PDF. Okay. Meron na rin akong tutorial video kung paano mag-print nito. Watch nyo na lang. Okay guys, sana po na sagot ko ang tanong nyo na kung paano ang gagawin kapag nangyari itong error na undefined yung tax returns. Thank you so much for watching. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel. At kung inyong nagustuhan ang aking video, please click like and share my videos para marami pa po tayong matutulungan na mga micro taxpayers na hindi pa po afford ang magbayad ng bookkeeper or accountant na mag-asikaso ng filing and payment of taxes. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Thank you so much. Bye!